Kumusta sa inyo mga kababayan? Alam nyo ba na sa paparating na buwan ng September, October at November, ng 2 at 25 October bagong programa ang gobyerno para sa ating mga nakatatanda? Opo, tama ang inyong narinig. Isang bagong pension program ang ipapatupad na magbibigay ng karagdagang suporta sa ating mga senior citizens sa buong bansa. Noong isang linggo lang habang ako'y nakaupo sa aming munting hard, nakita ko ang aking 78 anyos na kapitbahay, na si Mang Pedro. Palagi siyang masayahin pero ng araw na yon, October, ibang mingning ang kanyang mga mata. Alam mo ba, sabi niya, sa wakas makakabili na ako ng mga gamot kung nang hindi nag-aalala kung saan kukunin ang pera. Nagulat ako, ano bang nangyari? Doon ko nalaman ang tungkol sa bagong pension program na ito. Mula sa kanyang simpleng kwento, napag-alaman ko na libo-libong senior citizens ang makikinabang mula dito. Marahil ikaw o ang iyong mga magulang din. Isipin mo sa bawat buwan October karagdagang halaga na direktang mapupunta sa mga bulsa ng ating mga nakatatanda. Hindi lang ito simpleng tulong. Ito pagkilala sa kanilang mga naging kontribusyon sa ating lipunan sa kanilang mga tao ng sipag at tiyaga. Pero bago tayo magpatuloy, dapat kong sabihin, maraming maling impormasyon ang kumakalat tungkol sa bagong programa na ito. October nagsasabi na mahirap daw ang proseso na kailangan ng napakaraming dokumento o nalimitado lang ito sa ilang lugar sa Pilipinas. Hindi po totoo ang mga ito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng detalye kung sino ang kwalipikado, magkano ang matatanggap, paano mag-apply, at kailan magsisimula ang pamamahagi. Ibabahagi ko rin ang mga kwento ng mga senior citizens na tulad ni Mang Pedro at kung paano nagbago ang kanilang buhay dahil sa bagong pension program na ito. Kaya huwag nang magatubili i-like na ang video na ito, i-share sa inyong mga kapamilya at kaibigan na may mga senior citizens at manood hanggang sa dulo para malaman ang lahat ng detalye tungkol sa bagong pension program na ito. Salamat sa patuloy na panonood. Ngayon, simulan na natin ang pagtuklas sa lahat ng mahalagang detalye tungkol sa bagong pension program para sa ating mga nakatatanda. Isang programa na tunay na magpapagaan sa kanilang buhay at magbibigay ng dagdag na dignidad sa kanilang pagtanda. Noong nakaraang taon, naging saksi tayo sa iba't ibang hamon na kinaharap ng ating mga senior citizens. Mula sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan na parang walang humpay ang pagtaas. Napakahirap para sa kanila lalo na samga. Walang ibang pinagkukunan ng kita maliban sa kanilang kasalukuyang pensyon. Kung Oktobron man si Aling Maria, isang 72 anyos na dating guro mula sa Batangas ay nagsabi sa akin, "Anak, minsan kailangan kong pumili. Bibilin ko ba ang aking gamot o ang bigas para sa buwan? Hindi dapat ganito ang pagtanda. Nakakalungkot man, ito ang realidad para sa marami. Nating kababayang senior citizens ngunit nagdulot ng pag-asa ang bagong pension program na ito. Sa ilalim ng programa, ang mga kwalipikadong senior citizens ay makakatanggap ng karagdagang pensyon na idaragdag sa anumang benepisyo na kanilang natatanggap na. Ang karagdagang halagang ito ay makakatulong sa kanila na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at maaring gawing mas komportable ang kanilang pagtanda. Ngayon alam kong ang unang tanong sa isip nyo ay sino ang kwalipikado para sa bagong pension program na ito? Simple lang ang sagot. Lahat ng Pilipinong senior citizens na may edad 60 na pataas ay kwalipikado na mag-apply. Hindi mahalaga kung kayo ay dating nagtatrabaho sa pribadong sektor, sa gobyerno, o hindi kayo nakapag-contribute sa RAYA o SIS. Ang programang ito ay dinisenyo para sa lahat ng ating nakatatanda. Gayunpamanan, may ilang kondisyon na kailangan munang matugunan. Una, dapat ay isang lehitimong residente ng Pilipinas ang aplikante. Pangalawa, dapat ay nasa mahirap o mababang kita na antas ng pamumuhay. Ang aplikante ayon sa mga pamantayan ng Department of Social Welfare and Development, YADE. At pangatlo, hindi dapat tumatanggap ang aplikante ng mas malaking pensyon mula sa iba pang programa ng gobyerno. Tiyak na marami sa inyo ang nagtatanong, magkano ba ang matatanggap sa ilalim ng bagong programang ito? Ayon sa inilabas na impormasyon, ang bawat kwalipikadong senior citizen ay makakatanggap ng 3,000 hanggang 1,000 bawat buwan depende sa kanilang sitwasyon. Mas malaki ang matatanggap ng mga senior citizens na October, mga seryosong kondisyong medikal o walang ibang pinanggagalingan ng kita. Isipin mo lang at 3 hanggang 1,000 buwan. Para sa maraming nakatatanda, ito ay malaking tulong na.
Maaari itong gamitin para sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot o kahit na para bayaran ang kanilang utilities. Ito rin ay maaaring magbigay sa kanila ng kakayahang gumastos para sa mga simpleng kasiyahan na dati ay hindi nila kayang gawin tulad ng paglabas kasama ang kanilang mga apo o pagbili ng mga simpleng regalo para sa kanilang mga mahal sa buhay. Si Tatay Roberto, isang 68 na anyos na dating karpintero mula sa Pampanga ay nagsabi sa akin, sa at naliguid zero na matatanggap ko bawat buwan, hindi na ako kailangang umasa sa aking mga anak para sa aking mga pangangailangan. Maibabalik ko ang aking dignidad. Ito ang tunay na layunin ng programa, ang ibalik ang dignidad sa ating mga nakatatanda at bigyan sila ng kakayahang mamuhay ng komportable sa kanilang pagtanda. Ngunit ang tanong ngayon ay paano mag-apply para sa bagong pension program na ito? Unang-una, dapat alamin na ang application period ay magsisimula sa September 1st to 25 October. Roon kayong 3 buwan, September, October at November para makapag-apply. Kaya huwag mag-alala. October sapat na panahon para maihanda ang lahat ng kinakailangang dokumento. Ang proseso ng pag-apply ay ginawang simple ng gobyerno para hindi mahirapan ang ating mga senior citizens. Una, kailangan niyong pumunta sa pinakamalapit na opisina ng Yagay sa inyong lugar. Doon bibigyan kayo ng application form na kailangan niyong sagutan. Ang form na ito ay nagtatanong ng mga basikong impormasyon tulad ng inyong pangalan, edad, address at kasalukuyang pinanggagalingan ng kita kung meron man. Kasama sa mga dokumentong kailangan ninyong dalhin ay ang valid, yay na nagpapatunay ng inyong edad tulad ng senior, citizen ID passport or birth certificate, proof of residence tulad ng utility bill o barangay certificate at kung merong dokumento na nagpapatunay ng inyong kasalukuyang kalagayan ng kalusugan, lalo na kung meron kayong mga seryosong sakit o kondisyon. Pagkatapos niyong isumiti ang inyong application form at mga kinakailangang dokumento, ang mga field worker ng SU ay gagawa ng home visitation para i-verify ang inyong sitwasyon. Huwag mag-alala. Ito ay isang simpleng proseso lamang at hindi nangangailangan ng anumang paghahanda. Ang layunin lamang nito ay para matiyak na ang mga talagang nangangailangan ang makatatanggap ng tulong. Sa loob ng 30 araw matapos ang home visitation, aabisuhan kayo kung naaprubahan ang inyong aplikasyon. Kung naaprubahan, magsisimula kayong tumanggap ng pensyon sa susunod na buwan. Ang pera ay deposit direkta sa inyong bank account kung meron kayo. O maaari ninyong kunin ito sa pinakamalapit na SA office o sa pamamagitan ng remittance centers na kasosyo ng gobyerno. Napakagandang balita nito para sa ating mga kababayang senior citizens. Ngunit October, ilang mahahalagang punto na kailangan nating tandaan. Una, ang pension program na ito ay bukod pa sa anumang benepisyo na maaari niyong natatanggap na mula sa RESGIS o iba pang programa ng gobyerno. Ito ay karagdagan lamang, hindi kapalit. Pangalawa, ang programa ay October. Nakatakdang budget kaya October, limitasyon sa bilang ng mga benepisyaro na maaaring tanggapin. Kaya mas makabubuting mag-apply kaagad sa unang mga araw ng September para matiyak na maisama kayo sa mga unang batch ng mga benepisyaro. Pangatlo, kailangan ng annual renewal ng pension program na ito. Ibig sabihin, kailangan niyong muling mag-apply bawat taon para patuloy na makatanggap ng benepisyo. Ngunit huwag mag-alala, ang renewal process ay mas simple kaysa sa initial application. Napakaraming mga positibong epekto ang maaaring idulot ng bagong pensyon program na ito sa buhay ng ating mga nakatatanda. Ayon sa pag-aaral ng isang grupo ng mga ekonomista, ang karagdagang kita na ito ay hindi lamang makakatulong sa mga individual na senior citizens, kundi pati na rin sa buong ekonomiya. Kapag ang ating mga senior citizens ay may pera sa kanilang mga bulsa, mas marami silang mabibili na nangangahulugang mas maraming negosyo ang kikita at mas maraming tao ang mabibigyan ng trabaho. Si Ia Santos, isang ekonomista mula sa University of the Philippines, ay nagsabi, ang pension program na ito ay isang win-win solution. Ito ay nagbibigay ng dignidad at seguridad sa ating mga nakatatanda, habang nagpapaikot din ng pera sa ating ekonomiya. Nakausap ko rin si Aling Nena, isang 70 anyos na dating tindera sa palengke mula sa Quezon City. Sabi niya, noong narinig ko ang tungkol sa bagong pension program, para akong nakakuha ng pangalawang buhay, makakapagpadala na ako ng konting pera sa aking mga apo para sa kanilang pag-aaral. At maaari ko na ring bilhin ang lahat ng gamot na kailangan
ko para sa aking arthritis at alta precision. Ang mga kwentong tulad nito ang nagpapakita kung gaano kahalaga ang pension program na ito. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng kakayahan sa ating mga nakatatanda na mamuhay ng may dignidad at kasiyahan sa kanilang mga huling taon. Ngunit ano ang mangyayari sa mga senior citizens na hindi makakapag-apply sa loob ng 3 buwan na application? Period, huwag mag-alala. Ayon sa YAHE, magkakaroon ng second wave ng application sa huling bahagi ng taon. Maaring sa October hanggang Disyembre. Para sa mas marami pang updates tungkol sa pension program at iba,